Ayan mga tuktok, welcome back sa aking channel. Bubukas tayo ng fuel pump. Magandang hapon mga katoktok. So, ang objective natin is mag-unbox ng TVS King Deluxe Fuel Pump at papakabit natin sa technician ng TVS King. So, konting background lang. After mabili ko yung TVS King last year, last September 2022, so after 9 months, right after ng pag-long drive ko papuntang Tagaytay, nakaramdam ako ng kakaiba sa TVS King. Nung nag-refuel ako, tapos siyempre papatay natin yung makina at bubuksan natin yung sa gasolinahan. Tapos nung after makapagas, di na siya nag-i-start. So, tingnan, bakit hindi nag-start? Wala naman akong napapansin na kakaiba. Tapos hanggang sa itinulak na lang, maging sa itulak mo yung TVS King, hindi talaga siya umaandar, maging sa manual start or electric start man. So, kaya simula noon, parang doon ko na nakita, sabi ko, ganito talaga yung sakit ng TVS King. Bago pa ako bumili nito, alam ko na kung ano yung sakit niya. Kaya nung na-encounter ko siya, di na ako gaanong nabigla. So although di ko malaman kung paano siya kumbaga first aid. So kaya pinahingahan ko na lang yon after 30 minutes ata umandar ka. So ang problema nito, habang tumatagal pala lumalala yung fuel pump. So okay naman sana gamitin kapag tumutupak yung fuel pump kasi hindi naman siya namamatay kapag nagmamaniho ka. Yun nga lang ang problema, kapag huminto ka o titigil ka, kaya mong patayin yung makina. Ang worst doon is hindi na siya aandar. So maghintay ka muna ng 30 minutes or 1 hour or and so on and so forth. So dati kasi 30 minutes aandar na siya. So habang tumatagal, nagiging 1 hour siya, 2 hours, 3 hours, hanggang sa nakarating sa punto ngayon na kahit hindi siya ginagamit, although ngayon 3 days to 4 days kung hindi ginamit para siguradong andar, hindi na talaga siya umandar. So kaya ang gagawin natin, magpapa-rescue tayo. Shout out po sa Lackwil Tagbilaran City, Bohol. So hindi ko sila dealer. Sila yung tumulong sa akin kung paano ko ma-claim at magbigay ng idea para sa pag-claim ng warranty. At actually napadpad ako sa Lackwil para magtanong ng presyo ng fuel pump at kung magkano sa kanila bago sana ako bibili sa online. Kumbaga second opinion mga toktok. So ngayon natanong nila ako kung ilang taon na yung TVS King ko. So sabi ko 1 year pa lang. Yun, sinabihan na nila ako na wag na akong bumili kasi under warranty pa daw yun. Tapos kapag naipapalit ko, ipapadala ko sa kanya pabalik ng Bohol yung tinanggal na fuel pump. So ngayon, papakabit natin to para naman di na tayo ma-hassle. Medyo kasi kaka-hassle na yung TVS King. Every time kasi na ginagamit ko at hindi umandar, nagte-text ako sa Lackwil, in-inform ko sila kung ano yung actuation ng TVS King at yung hassle na dala nito kapag tawag ito defective fuel pump. Minsan inaabot ako ng 3 hours sa parking, hindi pa rin siya umaandar kaya parang na-stress ako Sabi ko, sir, padala nyo na po sa akin, wag nyo nang idaan sa dealer. Kasi ako dala po magpapakabit niyan para hindi na lalong maantala. So ayan, pinadala niya sa akin. Isa lang yung usapan namin. Ibabalik ko yung tinanggal. So ngayon, mamaya ipapakita ko sa inyo mga toktok yung pagkabit at saka yung pag-return ko ng used or defective fuel pump. So enjoy mga toktok. Sana wag kayong alis hanggang sa dulo ng video ito. Sana makakuha kayo ng idea. Wag kayo kaagad bibili ng fuel pump kung alam ninyong within 2 years or less than 2 years yung inyong unit na nakakaranas ng ganitong problem. So pwede po kayo mag-comment down below para naman tawag dito, para naman ma-advisean ko kayo kung anong mga dapat gawin. So ito na po ngayon si Sir Tope ng 3S Legazpi. So, yung 3S Legazpi kasi hindi pa nag-grand opening, kaya wala pa sila mga available na pyesa. So, ngayon nagpa-rescue tayo kasi hindi ito umaandar, mga katoktok. Kaya hindi natin madala tong tuktok sa 3S store. Kahit
4 days ko yan hindi ginamit, hindi talaga umaandar eh. Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand.